Beb, anong na-feel mo nung yung nag-open yung AIP pero wala naman nga yung tier ko, so walang pathway. Medyo kinabahan kasi Totoo. Ngayon ko lang yan kasi laging sagot niyan. Laging sagot niyan. Di uwi, uwi. medyo kinabahan kasi baka may tendency talaga malaki yung possibility na hindi ma-renew yung open work permit ko. Hi guys! Hello. Saan tayo pupunta, Beb? Magkakape, malamig eh. Namiss ko kayo. Namiss mo mag-vlog, Beb? Medyo. Sige, mamaya. Pindot tali. Hello, hello, hello guys. So, ngayon lang na naman ako nakapag-upload o nakapag-vlog. Update lang tayo, konting update sa status namin. So, sa dami ng changes dito sa Canada, ano na nga ba yung status namin ng asawa ko? Hindi naman lingid sa kalaman ng lahat na ang daming changes. And lahat negative talaga para sa mga gaya ko nasa food sector. Hindi naman sa lahat ng temporary foreign workers. Sa amin lang na mga nasa food sector. Unang-una na doon, dumating kami ng October 2023 dito. So, yung 1 year namin is last year, October 2024. And, eligible na kami mag-apply nun ng PR. Kasi ang kailangan lang naman is at least 30 hours per week. So, na-obtain naman namin yon. And nung time na malapit na yung namin, yung 1 year, ang daming ganap sa outlet na after PR, kasi ang daming napi-PR ng employer namin, pero biro, ang daming niyang napi-PR. So sabi namin, wow, eventually kami na yung ganun, yung may nare-receive na PR approval, ganun-ganun. Kaso, nung batch na namin, ang nangyari, may mga employee na after PR, umaalis. Nagbakasyon, hindi na bumalik, or right after ma-receive yung PR, or ma-approve yung PR, nagre-resign. So ngayon si employer, bigay ng rules para sa mga bago na 18 months na kaming bibigyan ng endorsement letter bago makapag-apply ng PR. So, aware kami doon na after 18 months pa kami mabibigyan ng endorsement letter kasi isa din yun sa requirement. Ngayon, ang nangyari, no before October, may mga meeting kami, parang managers meeting. So, nandun yung isa sa mga area manager. So, nagpasagi ako, sabi ko, Miss, ganito, how about our PR? So, sabi niya, 6 months more. So, yun nga, 18 months. Sabi ko, okay, hindi talaga ito magbibigay ng endorsement letter. So, sige, antayin na lang natin hanggang April. So, tanggap na namin yun. Sabi ko, April na lang. So, yung next plan ko, kasi hindi nga in-approve noong October, bago man dumating yung April, i-ready ko lahat ng requirement. So, isa na doon yung IELTS. Kasi the rest ng requirements, meron na ako. Kasi kung ano naman yung sinubmit namin before kami pumunta dito sa Canada, is yun na yung kailangan. Then, additional na lang yung IELTS and yung credential, yung ECA, which is meron na rin ako. So, IELTS na lang talaga wala. So, hindi ko siya maasikaso noong November, December kasi ang daming ganap. Birthdays, Christmas, New Year's, year-end party. So, sabi ko, uumpisahan ko yung taon na magre-review ako sa IELTS. May mga timeline ako nun. May timetable ako. Kasi ganun ako sa sarili ko. Medyo strict ako sa timetable ko. And dapat talaga mangyari yun. So, sinimulan ko mag-review ng IELTS. Self-study lang to. Sinimulan ko siya ng January. Buong buwan yun. Kasi sabi ko, by February, dapat makapag-book na ako ng IELTS ko. So, yung buong January na yun, nag-focus talaga ako sa IELTS. So, nag-review ako, pag day off, nag-spend ako ng mga 6 to 7 hours, kaso napapagod na yung mata ko, yung ano ko. So, yun lang yung kaya ko, 6 to 7 hours.
And pag may work naman, after work, siguro 2 hours maximum lang yung kaya ng mata ko kasi pagod na rin galing sa trabaho. Pero hindi siya consistent kasi may times din na tinatamad. Minado ako doon. So, yun. Self-study ako for 1 month. Then, February, nung parang feeling ko okay na, nag-book na ako. So, nag-book ako noon ng February 22. So, nung nag-exam din ako, isang araw lang din yun. 3 to 4 hours yun. Okay na din. Okay na din yung result ko. Pasado na rin. Hindi ganun kataas, pero not bad na rin. Kasi nga, first time taker din ako ng IELTS. And yun yung kinakatakutan ko before. So, kailangan natin sa permanent resident. So, nag-take ako noon. Okay na. Kompleto na yung requirements ko. Kasi yung rest nung requirement is mga updated resume lang naman. Yung passport, yung work permit. Ano pa ba? Yung booklet ng passport. So, police clearance tsaka NBI later on na yun pag talagang on process na yung PR. So, meron na ako, kompleto na ako lahat. Eto na. Si February dumating. And guess what? Ano ba nangyari nung February? Yung mga hindi natin inaasahan. Grabe ang Canada. Sobrang uncertain. Hindi mo masabi. So, hindi biro ang maging temporary worker dito sa Canada. Compare sa Dubai, renew lang ng renew, unlimited. Dito, pag wala ng status, pag hindi ka ni-renew ng amo mo, kahit maganda performance mo, wala ka talaga mapupuntahan. Pwede ka mag-visitor visa, pero kailangan mo ng enough fund. Pwede ka rin mag-schooling, kailangan mo rin ng pera. Lahat talaga dito pera. So, yun yung mahirap. And ito na yung nangyari noong February. So, yun na nga. Nung dumating yung February, nag-open si AIP. Tuwa na kami noon. Ayan na. Start na natin. Then, parang araw-araw or weekly may update si IRCC. Guess what? Tinanggal yung Tier 2 and 3. Which is kasama kami dun sa Tier 2, which is yung food service supervisor. And Tier 3, si Cook. Tinanggal nila, nawalan kami ng pathway. So, nangyari? Kahit sino, magpapanik talaga. Napaisip din ako nun. Kasi nga, paano na? Mag-expire na yung work permit namin ngayong taon. Tinanggal yung Tier 2 and 3. Wala na kami pathway. Kung alam nyo lang yung feelings namin nung time na yun, lalo sa store. Kasi mga kasamahan ko din halos student dati, tapos nagka-work permit sa ako nagtatrabaho. Nag-aantay nga lang din sila ng 1 year. Dito nag 1 year na sila, yan na yung mga updates ng IRCC. So talagang may naiyak, napasok na parang wala sa mood, walang gana. So ganun yung feelings sa outlet nung time na yun. Kami man din, parang kahit man sasabi, hindi, okay lang yan, mag-open yan. Siyempre, initial reaction mo, mag-worry ka. Diba? Kasi yun yung way eh. Alam naman natin dito sa Canada, kailangan importante yung status. Pag nawalan ka ng status, uwi. And then, nung mga susunod na araw, tinatanggap na namin, okay, fine. Kung wala talaga, di wala. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi, when the time is right, Lord will make it happen. So, it is what it is. Then, may mga nag-a-advise din. Thank you sa mga friends namin na nag-a-advise, nagbibigay ng concerns. Pero yung parang option ng time na yun is construction. It's either construction kasi yung priority ng government ngayon is nasa healthcare, construction. Ano pa yung isa ba? Tatlo yun? Pero basta tatlo yun. Healthcare mostly. Nasa construction field. So yun yung priority nila. Sabi ko, mag-construction ka na lang. Kasi minsan, isip ako lamig-lamig. Siyempre kung construction ka, sa labas yun, diba? Mostly. Depende rin naman kung ano yung i-assign sa'yo. Then second, healthcare.
Kaso hindi siya pwedeng mag-schooling dito. Naka-indicate yun dun sa work permit niya na unless authorized, hindi siya pwedeng mag-schooling. Sabi namin, talagang, walang chance na siguro. Pero habang may buhay, may pag-asa na. So, nung nakapag-isip-isip na kami ng matino, kasi nag-work din naman siya sa employer ko eh. Which is open work permit nga lang siya. Ako walang problema kasi i-renew talaga ako ng employer ko. Yun yung maganda rito kasi kung okay naman yung performance mo, hindi sila magkukubili na i-renew ka unless nag-struggle din yung company. Pero okay yung napasukan kong outlet eh. Busy kami. So, kailangan talaga nilang tao. And automatic yun na halos lahat nung nasa outlet namin na nag-expire last January or December, na-renew naman yung LMIA. So, wala namang problema doon. May mga existing LMIA si employer. So, naisip ko, why not ilakad ko si Habi sa employer ko na bigyan din ng LMIA. Kasi naka-work permit siya ngayon eh. Para lang, pares kami may status. Kung dati ayaw kung dumating sa point na ma-extend yung LMIA kasi pag LMIA ka, naka-close work permit ka eh. So, wala ka talagang chance makapag-part-time. Unless, okay yung sahod mo. So, ngayon, hindi na kami nag-iinarte. Ang importante may status dito sa Canada. So, parang Dubai style. As long as na-renew ka, okay lang. Kaso dito, nagbigay ng false hope na dapat within 1 year or at least 1.5 year, nag-start na ng application ng PR. Kaso, sa panahon ngayon, ang daming changes. So, medyo nakaka-disappoint talaga yung Canada. Lalo na sa mga nag-student dito. Anyway, malawak na discussion yun. Pero sobrang nakaka-disappoint yung madami talagang changes na nangyayari sa Canada. Ang daming affected. So, sa mga papunta pa lang dito, research kayo. Nag-email ako sa employer ko. Ako, baka naman pwedeng maka-obtain din ng LMIA si Javi since na dumating naman kami is nag-work siya doon. And maganda rin yung performance ni Javi. Alam nila yan, alam ng lahat ng amo yan na maganda nga yung performance niya. And no, email back naman siya. Wala daw siya in town, so mag-uusap daw kami in person. Mukhang positive naman yung ano niya, yung response. Then, after maybe a week lang, pumunta siya sa outlet. Pinuntahan ko talaga siya. How are you, Kako Boss? You know, like, I'm concerned about the changes here in Canada, so baka naman. And inassure niya naman sa akin na bibigyan niya kami parehas ng LMIA. So don't worry daw, and may pinaglalaban siya. Yung pinaglalaban niya is about, so nung nakausap ko siya, bago niya sabihin na bibigyan niya ng LMIA yung hubby ko, nilalaban niya kami sa federal, sa government, na yung mga skilled sa ganitong work, like talagang nag-graduate kami as Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. Parang ito na yung bread and butter namin. Ito talaga yung profession namin. Sana daw bigyan ng consideration ng IRCC. Ipasok kami sa Tier 2 na i-consider nila. Kasi nga tinanggal talaga kami sa mga skilled worker. So, kaya nga kami pumunta dito kasi alam ko na may alam mo yun, may importance yung ano ko eh, yung field ko. So, bigla nilang tinanggal talaga. Kaya sobrang kahit sino madi-disappoint and mapo-frustrate. So, yun isa yung sa pinaglalaban niya, which is tama naman, na parang graduate ng HRM, ng culinary, dapat mabigyan ng consideration sa ganitong bagay. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung ano nangyari doon. Maghihingi pa rin ako ng update. Pero ang importante doon, inassure niya na marirenew niya nga kami parehas ng LMIA. So, yun yung good news. And, hintayin na lang namin mag-August, kasi August yung expiration ng work permit namin. Hindi pa rin kami nagpapakakampante kasi hindi natin alam yung mangyayari. Pero sana bago mag-August, mag-open yung AIP para sa amin. So yun na lang yung pinipray namin sa ngayon para mag-practice na rin kami ng PR. Sabi mo, ay siya. Kasi to be honest, merong mga mas matindi pa yung experience sa amin. Yung tipong after ng experience nila, kasi kailangan ng Canadian experience eh. Nagko-close yung mga pathway, tapos lilipat sa ibang province para naman itry yung iba. So, ang dami ng ganong scenario na paulit-ulit nangyayari. Tapos merong din na hindi na mga na-renew, hindi na binigyan ng LMIA,
And walang option, bumalik kung saan sila galing or kung saan sila pwede pang apply or mag-start ulit ng panibago. So, hindi biro yung sitwasyon ngayon dito sa Canada. Tinadaan lang namin sa ngiti, sa tawa, pero to be honest, walang kasiguraduhan. Ang importante lang talaga may status. So, Beb, anong na-feel mo nung yung nag-open yung AIP pero wala naman nga yung tier ko, so walang pathway. Medyo kinabahan. Kasi Ngayon ko lang yan kasi laging sagot niyan. Laging sagot niyan. Di uwi. medyo kinabahan. Kasi baka may tendency talaga, malaki yung possibility na hindi ma-renew yung open work permit ko. So, no choice talaga kundi uwi ng Pinas. Ayun talaga yung Or pwede naman mag-visit visa. No? Diba pwede naman Yun yung option. mag-visit visa. Pero uwi na lang dapat ako ng Pinas. Pambakasyon muna ako. Padalahan na lang ako niya ng panggastos doon. Pero buti na lang, medyo mabait naman tayo empleyado. Tsaka masipag. Ayun, na pangakuha naman tayo ng LMIA pag may expire na yung work permit natin. Kaya thankful tayo. Mag-stay pa tayo sa Canada. Akala ko magbabakasyon ako mag-isa eh. Sayang. Magiging okay din ang lahat. Walang uuwi. Uwing-uwi yung isa dyan. Hanggang dito na lang, guys. So, siguro yung next update namin is about kung na-renew kami or hindi. So, watch out. Malamig pa rin. So, anong advice mo sa mga pupunta ngayon ng Canada? Kung gusto niyo ma-stress, tara na. Ang dami nag-encourage na pumunta dito sa Canada. Pero, sa dami ng changes ngayon, huwag muna. Huhupa din to kasi nga mag-e-election eh. God bless everyone! Bye!